Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Bago dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong napaunlarin ang mahal nating bayan. Panahon na magbabago. Muli po ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Mamamayan dito sa atin, gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, pagsikap ng mabuti at ng kuminhawa tayo. Bagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Maaari na po tayong umupo. Napatunayan ng Pilipino, husay at takas, kagandahan at talento. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagtitipon-tipon ngayon para sa distribution of e-titles and certificates of condonation with release of mortgage para po sa ating agrarian reform beneficiaries dito sa probinsya ng Quezon. Para sa panimulang bahagi ng ating programa, inaanyayahan po natin si Quezon Governor Dr. Helen Tan para sa kanyang pambungad na talumpati. Maraming salamat po sa atin po mga kasama sa paglilingkod. Mabilis ang pagbati lang po. Unahin ko na po ang ating mga partners from the local government, ang Sangguniang Panlalawigan sa panguna ni Vice Governor 3rd Alcala, district representatives, our mayors, councilors, barangay captains, at sa lahat po ng 4,315 sa atin pong mga kaibigan sa Senado, Senator Tol Tolentino, Secretary Kiko, and ang aking pong kasama sa Kongreso at kaibigan din, Secretary Conrad, and of course to the Dar family. Ito pong umagang ito ay napakahalaga sapagkat pangalawang pagkakataon na tayo po ay binisita at pinahalagahan ng napakahalagang tao sa ating bansa. Ang atin pong ama, walang iba, ang atin pong presidente, Bongbong Marcos Jr. Palakpakan naman natin. On behalf of more than 2 million Quezonian, Mr. President, kayo po ay aming taus-puso na wini-welcome dito po sa Quezon Convention Center. Ito pong 4,000 plus out of 12,000 na beneficiaries po nitong pagbibigay ng titulo at pagkondo ng kanilang obligasyon ay isang malalim na pagpapakita po sa amin ng mga taga-Quezon ng inyo pong pagkalinga at pagmamahal.
Napakahalaga po nito sa kanila kasi alam naman po natin ang aming lalawigan, karamihan po ay magsasaka at mangingisda. At ang inyo pong pagtingin sa programa ng agrikultura ay ramdam na ramdam from the time na nagbigay po kayo ng financial aid doon po sa ating magsasaka at mangingisda at sa lahat po ng agricultural intervention na ibinibigay. And today, tayo po ay buong pusong nagpapasalamat again na finally, yung bigat na dinadala ng atin pong mga mamamayan sa pagbabayad po at yung pangarap nila na finally magkaroon po sila ng sariling lupa sa pamamagitan po ng pagbibigay po ninyo ng pagpapahalaga sa batas na inyo pong isinulong na mapirmahan ang New Agrarian Emancipation Act, eto po talaga ay nagpupunyagi ang mga taga-Quezon. I think sa buong Pilipinas po, unang-una ang Quezon na nagpunyagi dito sa benepisyo na inyo pong ibinigay. Mr. President, alam ko, in behalf of all the beneficiaries, kanina po hindi nyo siguro nakita, may umiiyak po na senior citizen na nakatingin po sa inyong paglalakad. Nandyan po si tatay, nakita ko po kanina. I think that's a tears of joy, no? Na talagang masayang-masaya ang lahat ng mga nandirito. So pangwakas, pwede ko po bang anyayahan ang aking mga kalalawigan na tumayo? Tayo po tayong lahat. At bigyan po natin ng isang masigabong palakpakan ang ating minamahal na Pangulo, Pangulong Bongbong Marcos. Again, Mr. President, welcome and thank you so much for visiting us again. Sana po hindi po kayo magsasawa na bisitahin kami. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po, Governor Tan. Ngayon naman po ating inaanyayahan si Agrarian Reform Secretary Conrado M. Estrella III para sa kanyang mensahe. Ang ating minamahal na Pangulo at taga-pagtanggol at tumutulong, nagmamahal sa lahat ng agrarian reform beneficiaries. Walang iba kung hindi si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ganon din po ang ating mahal na kalihim ng Department of Agriculture, kaya po siya nandito, magsasama ho kaming lahat para tumulong po sa inyong lahat ng magsasaka. Secretary Kiko Laurel. At ganoon din ho ang isa sa mga lumagda at nag-approve ng Republic Act nitong magbibigay sa atin ng libreng lupa. Ang dapat pong ibalik natin sa Senado, walang iba po kung hindi ang aking pinsan. Tiga dito po sa Region 4A, si Senator Francis Tol Tolentino. Nais ko rin batiin po si Secretary Cesar Chavez. Naririto rin po siya, palakpakan ho natin. Ang ating mga mambabatas, si Congressman Enverga, Congressman Suarez, Congressman Renante Arrogancia, at si Congressman Attorney Kit Mika Tan, palakpakan ho natin silang lahat. At siyempre, ang pinagmamalaki ng Quezon, ang pinakamagandang gobernadora at doktor sa buong Pilipinas.
Kaya ko ho sinasabi yan dahil napakalaki ng utang ng loob ng Pangasinan sa inyong gobernadora. Sapagkat nung magkasama pa ho kami sa Congress, siya po ang chairperson ng Committee on Health, yun pong ospital. Kailangan po ang pagpapagawa po ng regional hospital, kailangan po ng approval ng Kongreso at dumaan po sa kanyang committee. Agad-agad po niyang inapprove ang pagpapagawa ng hospital, ang Conrado Estrella Senior Hospital po. Maraming salamat po, Governor Helen Tan, at ako po ay nagtataka kasi maraming nagsasabi, kayo daw ay nakakain ng kwitis. Sapagkat kung ngumiti kayo, kung kayo'y ngumingiti, merong spark. Pagod at gutom lang ho yan. At ganoon din ho ang ating vice gobernador, ang ating mayor, Mark Dodd Victor Alcala. Nais ko rin batiin lahat ng atin mga undersecretaries, mga assistant secretaries, ang ating regional director at lahat ng membro ng pamilya ng Department of Agrarian Reform. Palakpakan ho natin silang lahat. Yung mga tiga-land bank din ho, nais kong batiin ang mga tiga-land bank. Gusto ko lang sabihin sa atin lahat ng mga agrarian reform beneficiaries nang dahil ho sa utos ng ating mahal na Pangulo, noon ho, napakahirap umutang sa land bank. Ngayon ho, isang pahina na lang ang kailangan ninyong fill-upan. At may mga tumutulong na ho, may extension workers. Dahil gusto ho ng ating mahal na Pangulo, ang ating mga agrarian reform beneficiaries ay madaling makautang sa Land Bank of the Philippines. Palakpakan ho natin. Kaya napakadali na hong umutang ngayon. Sana magbayad tayo. Ganon din ho, yung mga tiga-register of deeds. Magmula ho nung nagtulong-tulong kami, napabilis po ang paglalabas, ang papa-award natin ng mga titulo. Palakpakan din po natin ang mga register of deeds. Lahat ho ng mga municipal officials, lahat ho ng mga local government officials, and siyempre ho, nais kong batiin ang lahat ng ating mga agrarian reform beneficiaries na kayo ang nagpapakain sa ating bansa. Ladies and gentlemen, alam po ninyo, yung sinasabi ko ho kaninang pagod at gutom, yung gutom ho, nararamdaman namin lagi. Ganon din ho ang pagod, sapagkat hindi ho basta-basta ang maging membro ng kabinete ng ating Pangulo. Napakasipag po ng ating Pangulo. Hindi ho marunong magpahinga ang ating Pangulo. Nagpunta po sa abroad. Overnight lang po. Nagpunta ng abroad. Pagbalik ho dito, isang katerbang meeting na ho ang inatupag. Pagkatapos, ngayon po, gustong-gusto niya, umiikot, pinapakinggan ang mga daing ng ating mga kababayan. Yun lang nga ho, nakakatakot, dahil ang sabi ho ng ating mahal na Pangulo, tsaka na tayo magpahinga. May nagtanong ho, ay kailan tayo pwede magpahinga? Ang sabi ng ating Pangulo, magpahinga na lang tayo pag patay na tayo. Kaya nakakatakot po. Ngunit ang iniisip po ng ating mga Pangulo, ng ating Pangulo, lalong-lalo na sa ating mga agrarian reform beneficiaries,
ay maging matiwasay ang inyong buhay. Maging maunlad ang inyong buhay. Yan po ang hangad ng Department of Agrarian Reform at lalong-lalo na ng ating mahal na Pangulo. Umunlad ang buhay ng mga agrarian reform beneficiaries. Kanya ho, marami hong sasabihin ang ating mahal na Pangulo. Mamaya ho, pakinggan ninyong mabuti ang kanya mga sasabihin. At marami hong, hindi pa ho sa katunayan Nobyembre pa lang ngayon. Ngunit marami na pong pa-Christmas sa inyo ang ating mahal na Pangulo. Kaya pakinggan na lang ho natin ang kanyang mga sasabihin. Magkaisa-isa po tayo. Tayo pong mga agrarian reform beneficiaries, huwag na tayong sumali sa mga kung ano-anong klaseng away. Hindi nating away yan. Ang kailangan, awayin natin ang kahirapan at tayong lahat ay mananalo sa away na yan. Salamat po. Maraming salamat po, Secretary Estrella. Sa puntong ito, dadako na po tayo sa ating ceremonial distribution of e-titles. Hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo na magtungo sa stage upang pangunahan ang pamamahagi ng certificate sa ating piling beneficiaries. Inaanyayahan din po natin si Agrarian Reform Secretary Estrella upang samahan ang ating Pangulo sa pamamahagi. Atin na pong tawagin ang piling Agrarian Reform Beneficiaries mula sa bayan ng Buena Vista, Quezon na tatanggap ng e-titles na sina Miss Erna Manalo Amante, Miss Emeline Manalo, Elmer Manalo na nire-representa ni Mr. Ken Lloyd Manalo, Miss Bonibel Batilo Morales, Rosario Maria de los Reyes na nire-representa ni Miss Minalo Batilo, Mr. Bonifacio Batilo, Miss Josery Batilo, Carlito Dapusin na nire-representa ni Miss Gloria Dapusin, Miss Dina Aristoteles Dante, at Mr. Crispin Dante. At para naman po sa tatanggap ng certificates of condonation with release of mortgage, atin na pong tawagin ang piling Agrarian Reform beneficiaries na sina Mr. Cecilio Basas ng Perez, Quezon, Miss Lisa Rabi ng Bulanay, Quezon, Mr. Joselito Hernandez ng Katanawan, Quezon, Miss Concepcion Ang ng Calawag, Quezon, Mr. Jenibert Maglente ng San Narciso, Quezon, Miss Nimesha Gado ng Dolores, Quezon, Mr. Benedicto Mendanya ng San Antonio, Quezon, Miss Susana Hardin ng Tayabas, Quezon, Miss Victoria Bonite ng Sariaya, Quezon, at Mr. Jason Acuzar ng Candelaria, Quezon.
Maraming salamat po, mahal na Pangulo, at congratulations sa ating Agrarian Reform beneficiaries. Sa punto pong ito, inaanyayahan nating muli si Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Maraming salamat sa ating Agrarian Reform Secretary, Secretary Conrado Estrella. Magsiupo po tayo. Kasama din po natin ang kalihim ng Department of Agriculture na si Secretary Kiko Laurel. Andito po ang Department of Agriculture dahil po ang katotohanan, ang pagbigay ng trabaho ng agrarian reform, hindi lang po ang pagbigay ng titulo, hindi po ang pagbigay nitong kokrom na aming ginagawa ngayon. Kasama din po sa trabaho ng agrarian reform ay ang suporta na ibinibigay sa agrarian reform beneficiary. Kaya kasama po natin ang ating kalihim ng DA upang sila magsama-sama at gumawa ng paraan upang mabigyan ng suporta ng tulong sa pamamagitan ng mga seedlings, sa pamamagitan ng mga equipment. Yan po ang trabaho po ng DAR at saka ng DA. Ang ating kasama na siya nga ay isa sa nagbuo doon sa aming bagong batas, the New Emancipation Act. Ito po ang batas na nagbura sa lahat ng utang ng mga agrarian reform beneficiary. Ito po, kasama po natin si Senator Francis Tolentino. At ang ating butihing gobernador ng lalawigan ng Quezon, Governor Angelina Helen Tan, na sa palagay ko sa kakatukso ni Secretary Conrad, gusto niyang bawiin yung pirma niya doon sa ospital ng Pangasinan. Ang Lucena City Mayor, Mark Don Victor Alcala. 3rd District Representative, Representative Reynante Arrogancia. 4th District Representative, Representative Mike Tan. At ang pinakamahalaga, ang pinaka-importante na kasama natin ngayon dito, kayo po ang mga agrarian reform beneficiary. Aking mga kasamahan sa pamahalaan na nasyonal at saka sa lokal, magandang araw po sa inyong lahat. Bago po ang lahat, nagpapasalamat po ako sa mainit ninyong pagtanggap dito sa amin. Masaya kami na makita kayo muli. Ngayong araw ay maghahatid po kami ng isang magandang balita sa ating mga magsasaka. Sabi ko nga, kayo ang pinakamahalagang panauhin sa okasyong ito. Walang tigil kayong naghahanap buhay sa ilalim ng init ng araw upang mapalago ang inyong mga sakahan at tugunan ang pangangailangan ng ating mga pamayanan. Kahit sa gitna ng unos, patuloy kayong bumabangon upang makapagbigay ng pagkain sa bawat tahanan. Hindi namin matatawaran ang pagsisikap at sakripisyo ninyo sa araw-araw. Kaya ang hangad namin ay mabigyan kayo ng ginhawa na buhay. Mas pinag-ibayo po ng ating pamahalaan ang pagtulong at paglilingkod sa inyo at sa taong bayan. Ngayong araw, mamimigay po tayo ng mga e-titles sa 15 benepisyaryo na sumasaklaw sa mahigit 15,000 benepisyaryo na sumasaklaw sa mahigit na 31 hektarya ng sakahan. Layunin po ng DAR sa ilalim ng kanilang tinatawag na split project na iparti-parti sa inyo ang mga collective CLOA na una nang naipagkaloob sa inyo. Sa gayon, magkakaroon na po kayo ng sarili ninyong titulo sa lupang inyong sinasaka. Sa wakas, alam po namin
alam po namin ni Secretary Estrella na yung iba po sa inyo ay napakatagal na ninyong inaantay. Kaya ipinipilit namin na ibilisan ang pagbigay ng ating mga titulo para nang sa ganun maliwanag kung ano ang sa inyo, ano ang isasaka ninyo, at kung ano man ang aanin ninyo ay sa inyo rin. Kaya naman, nagpapasalamat tayo sa World Bank dahil katuwang sila ng DAR sa pagpapatupad nito. Masaya ko ding ibinabalita sa inyo na mahigit 600 benepisyaryo na makakatanggap ng kanilang e-title sila simula noong 2022 July dito sa probinsya ng Quezon. Mamamahagi rin po tayo ng halos 11,500 Certificate of Condonation with Release of Mortgage o COCROM para sa higit na 9,800 agrarian reform beneficiaries. Sa ilalim ng Republic Act, ito po yung aking nabanggit na Republic Act number 11953, ang tinatawag na New Agrarian Emancipation Act. Ang higit na 440 milyong pisong halaga na utang ninyo ng mga ARB dito sa probinsya ng Quezon ay burado na po. Kasama na ang amortisasyon, kasama na ang interest, kasama na ang surcharge. Hindi nyo na po kailangan pag-aalahanin ang mga babayaran ninyo kaugnay sa inyong lupang sinasaka. Ang iisipin na lang ninyo kung paano ninyo mapapalago ang lupang inyong pinangangalagaan. Sa pagwawalang bisa ng mga bayaring kaugnay sa lupang pansakahan, ay maiipon ninyo ang maaaring gamitin para upang mapalago ang inyong kabuhayan. Hangad namin na magbigay daan ng mga sertipikong ito patungo sa kaginahuan at kasaganahan ng ating mga agrarian reform beneficiary. Lalo na dito sa Quezon, nakilala sa mga produkto tulad ng niyog, mais, saging, pinya, kape. Hangad po namin na lalo pang sumigla ang inyong pagsasaka. Ngayong wala na kayong inaalala sa lupang inyong sinasaka. Ito po ay isa lamang sa maraming programa ng ating pamahalaan para sa mga magsasakang Pilipino. Mamaya lamang tutungo tayo sa Lukban para isulong ang isa sa mga proyekto ng Department of Agriculture. Layunin nito ang mapataas ang kita ng ating magsasaka at mapalakas ang agrikultura sa ating komunidad sa tulong ng makabagong teknolohiya at pamamaraan. Sa puntong ito, tinatawagan ko ang DAR, ang DA at ibang pang ahensya ng pamahalaan. Kasama na ang lokal na pamahalaan na magtulungan para sa ating mga magsasaka na linangin ang kanilang kaalaman at kakayahan. Kailangan natin silang gabayan sa mga makabagong pamamaraan at kagamitan sa pagsasaka. Sa ating mga magsasaka, nawa po ay magamit ninyo ang aming handog hindi lamang sa inyong pag-unlad, kundi pati na rin sa pag-asenso ng inyong komunidad at ng probinsya ng Quezon at kasama na rin dyan ang buong Pilipinas. Gusto ko rin hikayatin ang ating mga kababayan na tulungan natin ang ating mga magsasaka sa paggawa ng pagkain. Kaya nga't isinusulong namin ang agrikultura sa kalunsuran na saan kami ay nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor din na magtanim at magtayo ng mga community garden. Kung mas marami pa ang magtatayo ng mga hardin sa kanilang mga paaralan, tahanan at komunidad, hindi na natin masyadong pinoproblema ang mura at masustansyang pagkain. Lahat po tayo ay may pananagutan sa pagpapaunlad sa ating minamahal na Pilipinas. Ating pong gampanan ang ating mga tungkulin at sama-sama natin pagtulungan na makamit natin ang masaganang, progresibo at maunlad na bagong Pilipinas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay ang lalawigan ng Quezon, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.
Sa pagkakataong ito, hinihiling po natin sa ating mahal na Pangulo ang isang group photo downstage kasama ang ating beneficiaries at mga bisita. Hinihiling din po natin sa ating beneficiaries at mga bisita na magsitayo at samahan ang ating mahal na Pangulo para sa isang group photo. Ready? At the count of 3. 1, 2, 3. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Dito na po nagtatapos ang ating programa. Nagpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo sa pagbisita at pamamahagi ng e-titles and certificates of condonation with release of mortgage dito sa probinsya ng Quezon. Muli po, mga kababayan, ang ating mahal na Pangulo, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan. Check. Tayo na Sir. tulong-tulong. Doon mo na lang isalpak kayo doon. Panahon na ng pagbabago, at iayos ang mga dapat ayusin. Dapat lang maging tungkulin ng bawat mamamayan dito sa atin. Gawin ng pagbabago patungo sa pag-asenso, magsikap ng mabuti at nang guminhawa tayo. Bagong malaki natin sa mundo at ipamalas ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Panahon na ng pagbabago, at muna sa kahit anong larangan. Ang tagumpay ay karangalan. Alay o ihandog natin sa bayan. Ang ulit ng napatunayan ng Pilipino, ang husay at lakas, kagandahan at talento. Makipagpaligsahan kahit anong oras, ang bagong Pilipino at bagong Pilipinas. Kaligtas sa inyo. Good morning. Good morning. Sir, there was a text message circulating on social media yesterday saying that Vice President Sara Duterte, in the larger scheme of things, is unimportant, so don't file an impeachment complaint. Sabi galing daw po sa inyo yun. Can you confirm that, sir? Was there an effort on your part Well, to file impeachment? Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this?
what will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return, you and VP Sara, sir? Never say never.